Matapos na magdulot ng isang trahedya na sumira sa kanyang pamilya, natuklasan ng isang dalaga na mayroon siyang kakayahan na higit pa sa tao at nagpa siya na gamitin ito upang maging isang superhero. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng unang yugto ng series na Gen V mula sa taon ng 2023. Si Marie ay isang teenager na nakatira kasama ang kanyang magulang at nakakabatang kapatid, at isang araw habang kasama nito ang kanyang pamilya, nakaramdam ito ng labis na sakit sa kanyang tiyan at nagpunta sa banyo. At matapos na maupo sa palikuran, natuklasan nito na mayroon siyang dalaw, ngunit biglang lumutang ang kanyang dugo at labis itong natakot. At nang marinig na sumigaw si Marie, pumunta ang kanyang ina sa banyo at nauwi ito sa pagputol ng kanyang leeg. Lumitaw ang kanyang ama at sinubukan na tulungan ito habang nagtanong ito kay Marie kung ano ang nangyari, at ang dalagang babae ay labis na natatakot. At dahil wala itong kontrol sa kanyang kapangyarihan, naging sanhi ito ng isang pagsabog at hindi sinasadya na matay din ang kanyang ama. At makalipas ang 6 na taon, ang babae ay nakatira sa isang institusyon para sa mga kabataan na may supernatural na kakayahan. At ngayon na siya ay 18, mayroon na itong kontrol sa kanyang kapangyarihan at sinasanay ang kanyang sarili araw-araw kung paano manipulahin ang kanyang sariling dugo upang gamitin ito bilang sandata. At sa hapon, nakita ng babae ang isa sa mga bata na dinala ng labag sa kanyang kalooban patungo sa rehabilitation center, ngunit nagpa siya na huwag makialam. At sa halip, pinuntahan ni Marie ang silid ng computer, at matapos na mag-access sa website, natuklasan nito na siya ay naaprubahan sa isang buong eskola. At mula noong 1965, ang Godolphin ay nagsasanay ng mga batang hero na gumawa ng kanilang mga marka sa kasaysayan. At doon ang mga kilalang icon tulad nila Queen Maeve, A-Train at The Deep ay nagtapos sa paaralan, at hindi makapaghintay si Marie na magsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay sa lugar na ito, kung saan pinagsama-sama ang mga kabataan na may pambihirang kakayahan. At sa kanyang unang araw, nakilala ng babae si Emma, ang kanyang kasama sa kwarto, na kayang baguhin ang lahat ng mga molekula sa kanyang katawan upang baguhin ang kanyang hugis. At sa tulong ng kanyang hamster, nag-record ito ng video para sa YouTube kung saan nakaipon na ito ng 1,000,000 followers. At sa unang araw ng klase, ang mga freshmen sa paaralan ay may pagkakataon makilahok sa isang tunggalian laban sa isa sa nangungunang 10 na mag-aaral ng paaralan. At habang pinapanood si Golden Boy na tinatalo ang kanyang kalaban, sinabi ni Marie na balang araw siya ay magiging number 1. At sa mga sandaling yon, ang freshman ay naputol ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagpahintulot sa kanya na ibalik ito, at binati siya ni Locke sa kanyang pagganap sa labanan. At sa pagtingin sa schedule niya, napagtanto ni Marie na tila may mali at nagpunta sa crime fighting school upang alamin kung bakit hindi ito tinanggap sa grupo. At pagdating sa lugar, nakilala nito si Jordan, ang estudyante sa pangalawang pwesto sa top 10, at nalaman na tinanggihan ng babae dahil ang lahat ng pwesto sa kurso ay napuno na. At sa gabi, habang naglalakad sa campus, nakita ni Marie ang isang estudyante na may kakaibang lakas na tumatakbo papalayo sa mga gwardya dahil ganap na wala ito sa kanyang pag-iisip matapos gumamit ng hallucinogenic na sangkap. Mabilis nitong sinubukan na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ito, ngunit patuloy na umatake ang lalaki sa mga gwardya hanggang sa lumitaw si Andre at nagawang tulungan ang mga gwardya na mahuli ang lalaki. At sa sumunod na umaga, natanggap ni Locke ang balita na siya ay na-recruit para sumali sa pinakadakilang grupo ng mga superhero sa Estados Unidos na tinatawag na The Seven. Bagamat ito ang pangarap ng karamihan sa kanyang kaklase, tila hindi masaya ang lalaki sa balita. Ngunit nagpasalamat ito sa kanyang guro sa pagkakataon at nangako na hindi niya ito bibiguin. Samantala, si Locke kasama ang iba pang kaibigan nito ay plano na pumunta sa isang party upang ipagdiwang ang simula ng klase, at niyaya ni Andre si Marie na sumama sa kanila. At sa mga sandaling yon, nagkaroon nito ng pagkakataon na makilala si Golden Boy at ang kasintahan nito na si Kate. At ang hindi nito inaasahan na makakasama din nila si Jordan, at kailangan nitong gugulin ng buong gabi kasama ang lalaki na pumihil sa kanya na sundan ang kanyang pangarap. At kahit pa nang marating nito ang tore ng The Seven, naramdaman ni Marie na sulit ang paglabas nila sa campus dahil hindi nito naisip na makakapunta siya sa lugar na yon. Pagkatapos ay nagpunta ang grupo sa isang nightclub, at habang ang lahat ay nagsasaya, sinubukan ni Andre na magpabilib sa isang babae gamit ang kanyang superpower. Gayunpaman, ang kanyang plano ay hindi natupad gaya ng inaasahan nito, at aksidente nitong nasugatan ng isang sibilyan na nahiwa ang leeg. At dahil sa takot, hiniling ng lalaki sa kanyang mga kaibigan na tumawag ng ambulansya dahil nabutas ang arterya ng babae, ngunit sinabi ni Kate na ang magandang gawin ay umalis dahil hindi darating ang paramedic sa tamang oras upang iligtas siya. At nang makita ang dalaga na naliligo sa dugo, naalala ni Marie ang araw na tinapos nito ang kanyang magulang, at sinubukan gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagligtas sa buhay ng babae. At sa mga puntong ito, nagawa niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pigilan na maubos ang dugo ng babae at nagpahintulot sa babae na makaligtas. At matapos nito, si Marie ay nakilala bilang isang bayani, at si Emma ay masaya na malaman ang tungkol sa ginawa ng kanyang kaibigan.
At sa umaga ang dalaga ay naimbitahan sa opisina ni Professor Brink at napagtanto sa lalong madaling panahon na dahil sa ginawa nito siya ay tatanggapin sa crime fighting school. Gayunpaman ang katotohanan ay medyo malayo sa iniisip nito at pinaalam sa kanya ng propesor na siya ay patatalsikin dahil siya rin ang sinasabing may kasalanan sa nangyari matapos nitong pagtakpan ang kaklase niya na nasangkot sa insidente. At dahil sa galit umalis ang dalaga at matapos nito nagpa siya itong bumalik sa silid ng kanyang guro upang subukan na kumbinsihin itong huwag siyang paalisin. At nang magising ito narinig ni Locke ang boses ng kanyang kapatid at naglakad sa kwarto nito at hinahanap ang lalaki. At nang buksan nito ang pinto ng banyo nakita nito ang isang lugar na tila kagubatan at narinig ang tawag ng tulong mula kay Sam na sinasabing hindi ito isang panaginip. At nang dumating si Marie sa silid ni Brink nakita nito si Golden Boy na tinapos ang matanda gamit ang kanyang apoy at sinubukan ng lalaki na ipaliwanag ang kanyang sarili at sinabing wala itong ibang pagpipilian. At dahil ayaw nitong saktan si Marie dumating si Locke sa pag-iisip na kailangan niyang tapusin ang babae upang pagtakpan ang ginawa niya ngunit nagawa ni Marie na tumakas at sa daan nakita nito si Jordan na nasa anyong babae. At dahil napagtanto na gusto saktan ng kanyang kaibigan si Marie nagsimula ng laban si Jordan upang protektahan siya at inutusan ang dalaga na tumakas. At sa kabila na kaya nitong maging babae at lalaki si Jordan ay labis na malakas at kayang tumangke sa anumang uri ng pisikal na atake. At nagpahintulot ito sa kanya na maiwasang masunog sa apoy ni Luke ngunit hindi pa rin niya ito matalo sa laban. At nang umalis ito sa gusali nakita ni Marie si Andre at sinabi sa kanya ang nangyari. At sa lalong madaling panahon dumating si Luke na determinadong tapusin ang babae ngunit naramdaman nitong naipit siya nang makita nitong maraming estudyante na nakatingin sa kanila. At matapos na yakapin ang kanyang matalik na kaibigan humiling ng tawad si Golden Boy sa lahat ng nagawa nito at nag-overheat hanggang sa sumabog ang kanyang katawan. At sa umaga pagkatapos ng malaking insidente si Marie ay papunta sa kanyang unang araw ng klase nang matuklasan nitong siya ang unang freshman na kwalipikado para sa top 10. Si Andre ngayon ay naging top 1 at si Jordan na nasa ikalawang pwesto ay bumagsak sa ikalima. At kalaunan nalaman ni Marie na siya ay naimbitahan sa isang panayam at pagdating nito sa set nakita nito si Andre. Ang dalawa ay nagsimulang kumuha ng mga litrato at sa pagtatapos hiniling ni Andre kay Marie na tulungan siyang imbestigahan sa pagpatay kay Blink at Luke. Gayunpaman ang dalaga ay hindi malapit sa kanila at mas pinili nitong umiwas sa gulo dahil marami na itong pinagdaanan nang dumating ito sa universidad. At sa panahon ng unang drama lesson hiniling ng guro sa mga mag-aaral na bumuo ng pares at maghanda ng isang eksena na gagawin nila sa susunod na linggo. At dahil tinanggihan si Emma para sa proyekto magiliw itong inimbitahan ni Justine na maging kanyang kapareha. At ngayon nakilala na siya si Marie ay tinanggap na sa crime fighting at natuklasan na siya at si Andre ay nakuha ang mga credit sa pagpigil kay Luke sa pananakit sa mas marami pang tao. Gayunpaman sa pagtatapos ng klase pumunta si Jordan upang kausapin siya at hiniling na sabihin sa kanya ang totoo kung bakit ito na-interview dahil siya ang lumaban kay Luke upang iligtas siya. Samantala habang magkakasama sila upang gawin ang kanilang proyekto ang dalawang babae ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga karanasan sa drama inihayag ni Justine na siya ay gumanap na sa ilang pelikula. At sa mga puntong ito sinabi ni Emma sa kanya na lahat ng kanyang trabaho ay nasa YouTube at sinabi na ang kanyang tagumpay ay dahil sa kanyang kakayahan na lumiit. At sa kabila nito hindi nagustuhan ng babae ang kanyang kapangyarihan dahil kailangan itong samuka sa tuwing kailangan niya itong gamitin. At lumipas ang oras si Marie ay naimbitahan sa silid ng dean at inihayag sa kanya ng babae na bago nito maabot ang posisyon siya ay isang behavioral psychologist na dalubhasa sa mga superhero. Pagkatapos ay tinanong ni Indira si Marie kung bakit ito nag-apply na sumali sa universidad at sinabi ng dalaga na gusto nito maging isang bayani upang patunayan sa kanyang nakakabatang kapatid na hindi siya halimaw. At matapos ng trahedya na kumitil sa buhay ng kanyang magulang si Annabeth ay inampun ngunit hindi alam ni Marie kung nasaan ito. Kaya ang kanyang plano ay kumita ng malaking pera at hanapin ang kanyang kapatid upang magkasama ulit sila bilang pamilya. At matapos na magsabi ng ilang trauma sa kanyang nakaraan umalis si Marie at pumunta si Indira sa kanyang sekretong laboratorio kung saan nagtipon ito ng grupo ng mga siyentipiko upang magsagawa ng mga pagsubok sa mga superhuman. Samantala si Andre at Kate ay nagpunta sa silid ni Luke at naghahanap ng anumang clue na makakatulong sa kanila upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Gayunpaman nang makarating sa lugar na pagtanto ng dalawa na lahat ng gamit ng lalaki ay nawala at ang buong lugar ay nilinis na natila parang may tinatago sila. At habang naglalakad sa campus napansin ni Emma na ang mga estudyante ay nakatingin ng kakaiba sa kanya at nalaman na ibinunyag ni Justine ang kanyang sekreto sa pamamagitan ng isang video. At bilang kapalit sa kakaunting like at sa pagtatangkang mapansin sa internet sinabi ng babae na kailangan ni Emma na magsuka upang mapaliit nito ang kanyang sarili.
Sa kanilang pagbalik sa campus na pagtanto ni Andre na bago ito mamatay winasak ni Luke ang mga security camera na nakaturo sa mga estatwa at inalala ang huling salita ng kanyang kaibigan. At sa mga sandaling yun na pagtanto nito na si Luke ay nagtago ng isang bagay sa estatwa at sa pagsisiyasat nakita nito ang telepono ng lalaki. Si Andre at Kate ay nagpunta sa gallery ng telepono at nakita ang video ni Luke at sinasabi nitong hindi pa patay ang kanyang kapatid. Samantala nakikita ni Luke ang mga pangitain ni Sam na humihiling ng kanyang tulong na sinasabing nakulong ito sa isang kagubatan. At ayon kay Luke ang lugar na ito ay isang uri ng ospital kung saan ang mga eksperimento ay isinasagawa sa kanyang kapatid at si Brink ay sangkot. At sa kanyang video sinabi ng binata na kukumbinsihin nito si Brink na ipaalam sa kanya ang kinaroroonan ng kapatid nito at hiniling sa kanyang kaibigan na tulungan si Sam dahil kung pinapanood ni Andre ang video ibig sabihin nito na patay na si Luke. At sa pagtatapos ng video nalilito si Kate dahil naniniwala ang lahat na si Sam ay kinuha ang kanyang sariling buhay dahil sa kanyang schizophrenia. At ilang minuto bago magsimula ang interview ni Andre nang kailangan nitong magmadali sa studio dahil haharap ito sa isang live broadcast ngunit sa daan sumuko ito sa set ng balita at pumasok sa silid ni Brink. At habang naghahanap sa computer ng kanyang guro nakita nito ang mga file na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol kay Sam at natuklasan na hindi baliw si Luke dahil sa katotohanan ang kanyang kapatid ay nakakulong sa isang laboratorio. At matapos na kumuha ng imahe na pagtanto ni Andre na ang silid ay nilusob at nagtago sa ilalim ng mesa habang ninakaw ng ilang gwardya ang laptop. At sa mga sandaling yun si Marie ay na-interview ni Hailey at nalaman na nakipag-ugnayan ng grupo kay Annabeth ngunit tumanggi ang dalaga na makilahok sa anumang panayam na kakasangkutan ng kanyang kapatid. At nang matanggap ang balita walang lakas ng loob si Marie na ihayag ang katotohanan tungkol sa nangyari sa araw na hinabol siya ni Luke at sumagot lamang ng ilan sa tanong ng babae. At matapos ng ginawa hindi na masyadong nakikipagkaibigan si Emma at nagsimulang umiwas sa mga tao. At nang napagtanto nito ang pinsala na nagawa niya nagpasya si Justine na humiling ng tawad kay Emma ngunit kahit ganun gusto pa rin itong pagsamantalahan si Emma at sinubukan na i-record ang sandali na nagkasundo sila. Gayunpaman nang napagtanto nito na siya ay kinukunan umalis si Emma at nakita ang kanyang ina na pumunta sa unibersidad upang samahan siya sa kaganapan na magaganap sa kinagabihan. At nang nagpunta ito sa kanyang silid ang unang nakita ni Marie ay isang larawan ng kanyang pamilya at nagsimula itong umiyak nang napagtanto nito na hindi na niya muling makikita ang kanyang kapatid. At dahil dito pumunta ito kay Indira para sa suporta habang sinundan ni Andre ang mga gwardya na kumuha sa laptop ni Brink. At matapos makita na tinapos ang isang lalaki na huli si Andre ng isa sa mga gwardya na gumamit ng isang aparato upang hindi ito gumalaw dahil ang mga superhuman ay mayroong sensitibong pandinig kaysa sa mga normal na tao. Nang biglang lumitaw ang isang gwardya at inutusan nito ang lalaki na patayin ang device at ang babae minamanipula ng kapangyarihan ni Kate na pumunta sa lugar upang tulungan si Andre. Gayunpaman matapos na gamitin ang kanyang kapangyarihan ng ilang beses nagsimulang magkaroon ng seizure ang babae at kailangan nitong tulungan ni Andre. At 3 taon nang nakaraan siya at si Luke ay nagpunta sa selda ni Sam dahil ang binata ay ganap na wala na sa kontrol. Ang pinagmula ng kapangyarihan ng lahat ng superhuman ay isang compound V na binuo ng gobyerno at inilalagay sa kanila mula nung sila ay sanggol pa. At nang malaman nito na pumayag ang kanyang magulang na sumailalim sa pamamaraan na ito nagalit si Sam at sinisisi sila sa kanyang schizophrenia at sinabing ang kapangyarihan niya ay ang sumisira sa kanyang pag-iisip. Matiyag ang sinubukan ni Luke na patatagin ng kanyang kapatid at nagawa itong pakalmehin ngunit aksidenteng nabaril ng isa sa mga gwardya si Sam at tinapos ito ng binata ng isang suntok sa tiyan dahilan upang lumabas ang bituka nito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay inatake nito si Luke at ginamit ni Kate ang kanyang kapangyarihan upang patulugin si Sam dahil hindi na ito makontrol. At nang magising ito bumalik si Kate sa kanyang silid kasama si Andre at natuklasan na buhay si Sam katulad ng sinabi ni Luke sa video. At makalipas ang ilang oras nang dumating ito sa kanyang silid nakita ni Marie si Emma at natuklasan ang tungkol sa kapangyarihan nito. At upang lumiit kailangan sa mukha ng babae nang hindi mabilang hanggang sa maabot nito ang ninanais nitong hugis at upang lumaki ang kailangan niyang gawin ay kumain muli. Sinubukan ni Marie na makipag-usap sa kanyang kaibigan tungkol dito ngunit sinabi ni Emma na ayaw niya itong pag-usapan. At sa sumunod na umaga pumunta si Marie sa bahay ni Indira para sa almusal at ang kanilang relasyon ay mas lalong naging malapit. At matapos na batiin ng pagganap ng dalaga sa interview inanyayahan siya ng babae na sumama sa isang event bilang parangal kay Professor Brink. At dahil isa itong magandang oportunidad upang makilala ang alumni at mga sponsor tinanggap ni Marie ang imbitasyon. At nang bumalik ito sa campus nakita nito si Kate at humingi ng tawad sa mga nangyari at sinabing nagdadalamhati ito sa mga nawala sa kanya. At nang umalis si Marie naalala ng babae ang mga nangyari pagkatapos ng sinasabing kamatayan ni Sam.
Si Luke ay hindi makapaniwala na ang kanyang kapatid ay kinitil ang sariling buhay at sinisisi ang kanyang sarili dahil palagi itong wala para sa kanya sa mga oras na kailangan siya ni Sam. At sa gabing yun ang lahat ng estudyante at mga pamilya ay nagtipon para sa selebrasyon at si Marie ay isa sa mga estudyante na wala ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ay pinayuhan ni Indira ang babae na magsinungaling tungkol sa hindi pagsipot ng mga magulang nito dahil ayaw nitong malaman ng mga sponsor ang tungkol sa nakaraan ng dalaga. At sa panahon ng party ang isa sa mga sponsor ay lumapit kay Emma at sinabi sa kanya na gusto siyang imbitahan nito na mag-collab ng isang serye at dahil nagtratrabaho sa social media sa mahabang panahon ng dalaga ay nasabik sa ideya hanggang sinabi ni Courtney na nalaman nito ang kanyang eating disorder at nais na tuklasin ang temang ito sa isang serye. At dahil nagalit na tinitignan ang kanyang kapangyarihan bilang isang sakit pumunta si Emma sa banyo upang umiyak at lumitaw si Marie. At pagtapos ng kanilang pagtatalo pinuri ni Emma ang kanyang damit at humingi ng tulong si Marie upang magamit ang banyo dahil hindi nito mahawakan ang kanyang damit. At habang sila ay nasa isang awkward na sitwasyon sinamantala ni Marie ang pagkakataon na humingi ng tawad sa kanyang kaibigan at nagyakapan sila. At lumipas ang minuto nang makita nito na umalis si Emma sa party nagpa siya si Andre na sundan siya at pinakita sa kanya ang imahe na nakita nito sa computer ni Brink. Pagkatapos ay humiling ito ng tulong sa dalaga na pumasok sa lab at alamin kung ano ang ginagawa nila kay Sam dahil ang kanyang kakayahan ay magpapahintulot sa kanya na hindi makita. Mabilis na sumang-ayon si Emma at habang ang lahat ay abala sa party sinimulan nito ang kanilang misyon. At bago maghiwalay binigay ni Andre sa kanya ang isang GPS na konektado sa kanyang telepono at nag-ayos upang magkita sila sa loob ng isang oras. Kaya nagtago si Emma sa tray ng pagkain at nang ihatid ng nurse ang pagkain ni Sam na gawa ng dalaga na makita siya ngunit nauwi ito sa pagkakahuli sa kanya. At sa panahon ng pagpupugay kay Brink sinuri ni Andre ang lokasyon ni Emma sa kanyang telepono at nag-alala nang napagtanto nito na hindi gumagalaw ang dalaga kaya nagpa siya ang binata na sundan si Emma ngunit pinigilan ng kanyang ama na nagtanong kung bakit iba ang kinikilos nito. At dahil pagod na magsinungaling nagpa siya si Andre na sabihin ang totoo at sinabing iniimbestigahan nito ang isang underground hideout kung saan nag-e-eksperimento ang gobyerno sa mga superhuman. At nang marinig ito niyakap ni Thomas ang kanyang anak at inutusan siya na iwanan ang misyon na ito sinabi ng lalaki na kung magpapatuloy si Andre tungkol dito ay ikakamatay niya ito. Samantala nang makilala nito si Emma naniniwala si Sam na ang microscopiko na dalaga ay isa lamang katang-isip niya ngunit napagtanto nito na siya ay totoo at pumunta ito doon upang palayain siya. Gayunpaman sinabi ni Sam na sa tuwing susubukan itong tumakas na sasaktan ang mga tao kaya nagpa siya ito na sumuko na sa pagtakas at hiniling kay Emma na umalis. At dahil nag-aalala sa lalaking kinulong ng maraming taon nagpa siya ang dalaga na magsinungaling at sinabi na si Luke ang nagpadala sa kanya upang iligtas ang kanyang kapatid. At sa mga sandaling yun inihayag ni Sam na alam nito ang code para buksan ang lahat ng mga selda at sinabi na ibibigay niya ito kay Emma. Malapit nang matapos ang gabi nang matuklasan ni Marie na siya ay inimbitahan sa party para lamang makaipon si Indira ng pera mula sa mga sponsor ng universidad. At dahil pakiramdam na ginamit at niloko umalis ang babae at nakita si Jordan at Kate sa daan at pagkatapos na sabihin ng katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang siya ay kinuha ng kanyang mga kaklase at nakipag-ayos sa kanila. At dahil nag-aalala kay Emma walang ibang nakikita si Andre kundi sabihin kay Kate ang totoo tungkol sa nangyari at natarante si Marie nang matuklasan itong nasa panganib ang kanyang kaibigan. Nang biglang tumunog ang mga alarm sa lab at napagtanto ni Sam na nalaman ng mga gwardya ang presensya ni Emma. Tinulungan nito ang dalaga na makatakas at nakatanggap ng isang pagbaril dahilan upang mawalan ito ng malay. At determinadong tulungan ng bago nitong kaibigan tumalon si Emma sa gwardya at pumasok sa loob ng kanyang tenga at tinusok ang utak nito. At nang nagawa ng babae na lumabas sa kabilang tenga nakita nito ang ilang gwardya na papalapit at napaligiran ang dalawa. Salamat sa panunood, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.